Inaresto ba ako? Inaresto ka na ngayon. Talaga? Ay. My first time ever being arrested. Inaresto ba ako? Hindi ko alam. Talaga? Unang beses ko palang maaresto. Ito ang kontrobersya sa Lego na nagvi-viral online, may paratang ng pagnanakaw, trespassing at harassment. Ganito, meron na tayong police body cam footage na nagpapakita ng iba't ibang panig ng kwento. At gagawin namin ang lahat para maintindihan ito ngayon. Maligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Pinag-uusapan ito ng maraming tao online. Maraming emosyon ang kwentong ito. Maraming nagtatanong at gusto malaman ang nangyari at marami rin ang humihiling na talakayin namin ang kaso. Kaya napagdesisyonan namin gawin ito. May YouTuber tayo dito, si Benjamin Schneider or Reckless Ben, na may channel na halos 1,000,000 subscribers. Gumagawa siya ng investigative documentary content kung saan nagkukunyari at naglalantad ng mga modus. Sa bago niyong investigasyon, sinaliksik niya ang kwento ng isang lalaki sa Oregon na may Lego collection ng pamilya na nagkakahalaga ng $200,000. Napunta ang koleksyon sa isang tindahan ng bricks and minifigs sa kasunduan na ibebenta nila ang mga Lego, kukuha ng porsyento at ibibigay ang natira sa dating may-ari. Ayon kay Ben, isang araw ay bigla na lang nawala ang koleksyon. Wala ng pera, wala ng Lego. Mukhang sinasabi ng pamilya na sila ay ninakawan. Kaya iniimbestigahan ito ni Ben. Tinulungan niya ang may-ari ng koleksyon magsampa ng kaso laban sa mga korporatibong may-ari ng bricks and minifigs at mukhang nanalo sila. Ayon kay Ben, isinara ng mga korporatibong may-ari ang tindahan sa Oregon para iwasang bayaran ang ipinag-utos ng korte. Sinabi ni Ben sa pulisya na nagsampa siya ng bagong kaso laban sa mga may-ari, sina Joshua Johnson at Brandon Best ng Utah. Nagdesisyon si Ben na lumipad doon. At doon nagsimulang magkaproblema ang lahat at nahuli ito sa body cam ng pulis. Inaresto ba ako? Pwede arrest. Unang beses ko itong makuha na ng kamera. Kaya nangyari yon nung Marso, 10 inaresto si Ben. Meron tayong bagong labas na body cam footage na ipapakita namin sa inyo kung saan makikita ninyo mismo kung ano ang sinasabi ng pulis na nangyari. Titignan natin ito dahil may aligasyon na pinoprotektahan ng pulis ang mga inaakusahan ni Ben. Isa ring tanong kung si Ben ay lumabag sa batas. Tungkol pala sa linya, ito ay tungkol sa bricks and minifigs. Ang korporatibong franchisor, ang franchisee, ang mga executive ay tila nagsampa ng kaso laban kay Schneider, pati na rin sa lalaking nag-aangkin na ninakaw ng tindahang ito ang kanyang koleksyon ng Lego. Inaangkin nila na gumawa ng online na nilalaman ang mga nasasakdal para di umano'y manloko, manipulahin, manakot, mangikil, manakit at siraan sila. Ganito ang nangyari. Hindi tumigil si Ben at pagkatapos lumabas ang body cam, naglabas siya ng sarili niyang response video. At tila sinasabi niya na maaari hindi buo ang kwento sa inilabas ng pulisya. Maraming bahagi ng footage ay naredact, kaya misteryo pa rin ang nangyari. Pwede ba tayong magkaisa at hilingin sa American Fort Police Department na alisin ang redaction para malaman ang totoo? Para malaman kung sino ang tama o kung may tama nga ba, kailangan nating balikan ang mahalagang bahagi ng timeline na nagdala sa pag-aresto. Pumunta tayo sa Marso 8, 2026 araw, bagong nakita natin kanina. Tinawagan ni Joshua Johnson ang American Fort PD at iniulat ang isang kahina-hinalang tao sa kanilang bahay. Ang taora ay may suot na baseball cap na may nakadikit na UPS logo at nag-iwan siya ng isang pakete. Sa loob ng pakete, ayon sa ulat, ay mga rubber duck. Sinabi ni Johnson sa dispatcher na akala niya si Ben Schneider yon na may kasong sibil sa Oregon at pinapadalan siya ng mga tao para guluhin siya. Ayon sa pulisya, habang kausap ni Johnson ang opisyal sa telepono, sinabi niyang may 2 babaeng bumaba ng sasakyan at lumapit sa kanyang ari-arian habang ang lalaking driver ay nanatili sa loob ng sasakyan. Kaya rumisponde ang mga pulis. Natagpuan daw nila ang driver at ang pangalan niya ay Benjamin Adams. Kaya hindi ito ang YouTuber. Ibang Benjamin ang tinutukoy natin. Sabi ni Adams, sinabi niya sa pulisya na nandoon siya para sunduin ang kaibigan para sa date. At pagkatapos, mukhang binago niya ang kanyang kwento. Hello, naririnig mo ba ako? Oo, alam ko. Ako nga pala si Ben. Kumusta? Ako si Ben.
Hindi yung ganun. Hindi ka pa handa para dito. Hindi. Hindi, kasi hindi talaga ako nakatira sa Utah kaya hindi ako si Ben. Pero ayos lang ba sa'yo kung kunan ko ito ng litrato? Oo, sige lang. Gusto niyo ba siguro marinig kung ano, parang ginagawa ko dito? Oo. Siyempre. At ako noon ay siguro nakatira ako dati sa isang lugar na punong-puno ng mga pulis. Meron ako ilang kaso ng trespassing noon. Oo nga, parang ganun na nga. Pupunta kayo sa mga ari-ari ng ibang tao at ginugulo sila. Oo, ganun nga. Hindi na ako nagtataka dyan. Ang buong papel ko talaga dito ay ang mag-video lang. Kaya yung YouTuber na dumating nung isang gabi, siya ay galing sa galing sa tingin ko, LSU or parang ganun. Nag-post na siya sa Instagram niya. Uy, kung may nasa Utah, nag-film ako ng video. Wala siyang nakuha na babalik sa show or sa video. Binabayaran ka ba o ano, para dito o paano? Oo, binabayaran ako at binibigyan ng credit sa Utah matapos kong ipakita ang footage. Nagkataon lang na nagkaroon ako ng pagkakataong kumita ng extra. Ibig mong sabihin, ipinapapalit mong criminal record mo para sa pera. Hindi ko alam ano ibig sabihin nun. Pero parang makakasuhan ka. Makakasuhan ka ng trespassing, at iba para kumita. Oo naman. Hindi naman talaga ako pumapasok doon. Hindi naman, sabi mo may kaso ka ng trespassing, di ba? Sa mga abandonadong lugar lang naman. Pupunta lang ako sa mga abandonadong lugar. Tama. Kaya hindi ko alam kung nabibideo ka para kumita ng pera doon. Masama yan, ibig mong sabihin. Oo, tumigil na ako doon. Dati ng mga plano ko. Kaya iyon si Benjamin Adams, ang driver. Sabi ng pulis, pinaalis siya at sinabihang huwag nang bumalik. Kasabay nito, may isa pang pulis na nakakita sa madilim na sasakyan. At ayon sa pulis, hindi ito huminto ng buo sa stop sign, kaya pinara ito ng pulis. Kamusta pare? Anong nangyari? Hello, ayos lang. Kumusta ka? Ayos lang. Ako si Opisyal Richardson mula sa American Fort Police. Ang dahilan kung bakit kita pinahinto ay dahil sa stop sign. Hindi ka huminto ng tuluyan doon. Hindi po ba? Hindi. Sige, sa kasamaang palad. May dala ka bang lisensya sa pagmamaneho? Oo, meron ako. Salamat sa'yo. Yung mga boxing gloves na yun? Oh, may purge mask kami at maraming gamit sa camera. Nag-film kami ng YouTube videos. Astig. Ayos. Ooh. Ilalagay mo ba ito sa YouTube pare? Tapos, Shout out. YouTube, pre. Narinig mo na ba ang Scientologia? Oo. Sumali ako sa Scientologia ng 4 na linggo. Oh? Hindi ko alam kung paano, Freaky. Bakit mo nasabi yun? sumali kami sa isa na tinatawag na 12 Tribes. Kung saan pupunta sila, parang gumagawa sila ng isang suicide shoot. Sinubukan naming pigilan ang grupong magpakamatay. Paano ka napasok sa ganitong kalokohan? Oh, hindi ko rin alam. Nag-google lang ako ng mga kulto malapit sa akin at lumalabas sila. Ang wild, 'di ba? Tapos sumasali lang kami sa mga kulto at kumukuha ng lihim na video tungkol dito. Astig na eh. Ang lupit nun. Hello, sa tingin ko parang... Narinig mo na ba ang posh variants? Oo, narinig mo na? Diyos ko. Kailangan mo ng lisensya sa pagmamaneho. May nakita ka na bang tao nakasombrero ng Yeti? Wala pa, pero may kilala kaming ganoon. Ang saya naman nun. Oo, napasulat talaga yun sa lisensya na. Malaki ba ang YouTube mo? Hindi naman talaga. Parang ano bang malaki? Ilan bang subscribers ang pinag-uusapan natin? Mga ilang daang libo. Mga ilang daang libo. Mga ilang daang libo, ang dami nun. Meron pa bang ilang daang libo? 9,000 pa lang yung subscribers ko. Kakasimula ko pa lang. Pero siya, mga 8 taon na niya itong ginagawa. Kaya wow. Ano ang YouTube mo? Nasaan ako mo? Ang tawag dito ay Reckless Ben. Reckless Ben. Nagsimula ako sa slacklining. Ay magandang balanse mo. Ato, parang pinapunta ako sa magagandang lugar at kung ano pa. At ginagawa ko yung double backflip doon at kung ano pa. Gumagawa ako ng mga matitinding flip at kung ano pa. Oo, dati ako nag-extreme sports hanggang napunta ako rito. Sabi nila, ito raw ang pinakamalupit na haunted house sa mundo. At mukhang parang kulto pala yon siguro. Oo. Narinig ko na Pare. napasok ako sa YouTube rabbit hole tungkol dyan. Oo, ako ang unang nakatapos nun. Pagkatapos, kinuha namin yon. Lumabas na may fetish siya sa pagpapahirap, kaya naagaw namin ang kumpanya niya mula sa kanya. At sabi ko, tungkol sa LLC at lahat ng bagay. Kaya naman pinatigil namin siya. Sa ganung paraan, hindi na siya makakapanggulo o makakapanakit ng tao. Parang nagpa-false advertising siya. Sinasabi niya, nakakatakot ito, sign time. Pero wala namang totoong haunted house. Dinadala lang niya sila sa likod ng bahay niya, tapos pinapahirapan. Parang tinutorture at nilulublob sa tubig at kung ano-ano pa. At ikaw ang unang nakatakas. Oo, ganun. May YouTube series tungkol dito. Ako ang una na nakatapos nito nang di sumusuko. Pagkatapos, naisip ko, pangit pala. Parang tinutorture ka ng tubig buong araw. Ang tanga. Naisip kong akuin ang negosyo niya kaya naghanap ako ng mga abogado para humawak nito. Kaya humaba ang usapan. Si Ben ay nagpapaliwanag ng trabaho niya sa YouTube habang nakikinig ang mga pulis. Tapos dumating pa ang isa pang pulis.
Si Yaren ang sumagot sa tawag sa bahay ni Johnson tungkol sa kakaibang taong dumating at nakausap na niya si Benjamin Adams. Nabasa na niya ang mga text at gusto na niyang kausapin si Ben. Sino si Ben? Ben, kamusta ang Utah? Gusto mo ba doon? Ganito kasi yun, di ba? Tumawag siya kasi may mga tao nagvi-video sa property niya. May natanggap siyang package ngayon, di ba? Nakausap ko na rin yung nagvi-video sa kanya. May video at mga text messages ako, tama? Ayan nating usaping civil lang ito, tama? Sa korte na lang ito. Ayos ba? Sa punto mo ito, may mga ID ba kayo sa inyo? May lisensya ako sa pagmamaneho. Nasa kanyang lisensya ko, di ba? Oh, ibabalik niya sa yun pagkatapos nito. Wala kang ID na dala ngayon? Wala, pero nakatiraan siya malapit dito, sa kanto lang. Sige. Sige, ano pangalan mo at petsa ng kapanganakan? Meron akong litrato ng aking ID. Ayos yan. Sorry, akala ko iba ang nasa passenger seat. Wala naman. Bakit kayo? Isang taga California, pare. Kaya, sinasabi niya at tungkol doon sa dalawang babae na sangkot. Kaya, meron ka bang impormasyon tungkol sa kanila? Ngayon, lahat ng tao ay pinagbabawal ang pumasok sa property na yon. Oo, may alam namin talaga nakilala ang mga tao yun. Ulitin ko, yon ay nung Marso 8 si Ben at isa pang tao ayon sa pulis ay pinagbawalang pumasok sa property na yon. Pinalaya sila. Kinabukasan, muling tumawag si Johnson sa pulis dahil may lalaking tumutunog ng doorbell kumakatok sa kanyang pinto at sinabing nandoon siya para makipag-usap kay kapatid na Johnson. Pero nang dumating ang mga pulis, napagtanto nila na tila isang random na tao lang ito na di umano'y nahanap ni Ben sa internet. Nandito ako para kausapin si kapatid na Johnson. Sige, miyembro ako ng OB Second Ward. Ano ang relasyon? May kumakalat lang na audio, parang may audio na kumakalat sa grupo ng mga kabataang lalaki. Kung gusto mo, pwede ko itong patugtugin. Pwede mo bang ulitin yun ng dahan-dahan? May ano raw? May kumalat na audio sa grupo ng mga kabataang lalaki. Si kapatid Johnson ay sinasamantalang ilang tao. Parang ganito. Kaya itong lalaki, ibinigay niya ang buong ipon niya ng mga Lego sa bricks and minifigs. Tila tindahan ng pre-love na gamit. Pupunta lang ako para pag-usapan yon. Sa doorbell na may camera, sabi niya lalabas siya, kaya naghihintay ako. Nasa Mill Creek ako sa Salt Lake. Sige. Nag-drive ka pa dito o yung kotse mo? Paano ka nakarating dito? Nagmaneho ako papunta dito, tapos nakita kami ni Ben mga 5 minuto mula dito. Sa tingin ko nasa Airbnb siya, tapos nagmaneho kami mula ron. Nasaan siya ngayon? Sa totoo lang, hindi ko alam. Iniwan ka lang niya? Saya. Ibig kong sabihin, tinawag niya lang ako para harapin siya at marinig ang panig niya sa lahat na nangyari. Alam mo na. At ano nga ba talaga ang plano mo? Tatanungin ko lang sana siya kung, alam mo yan, handa ba talaga siyang isuko ang lahat, gaya na sinabi niya. Kasi nanumpa siya sa Diyos at sa lahat ng banal. At kung hindi, haharapin ko sana ang obispo niya tungkol dito. Sige. Oo. At saka, uminom ka ba ngayon araw? Namoy ko na parang may alak ang hininga mo. Hindi ako pumunta sa tindahan. Talaga? Hindi ko alam. Ay, anong namoy ko ngayon? Sige, sasama ka muna sa pulis na ito, ha? Titinan ko lang kung anong pangalan niya. Sabi niya Ben daw siya. Laro lang ito. Kapatid na Johnson. Sige, alamin ko ang nangyayari sa kanya. Samahan mo siya, ha? Ano apelido ng kaibigan mo? Ben Schneider. Ben Schneider. Sige. Kaya pinadala ka niya ngayon, tama ba? Hiniling niya na ikaw ang tagapamagitan niya. Kaya kahapon, pumasok siya rito nang walang pahintulot at ginamit kang tagapamagitan. Sinasangkot ka rin niya sa parehong gulo niya ngayon. Hindi ko alam na pumasok siya ng walang pahintulot. Marahil hindi maganda na maging kasangkapan ng ibang tao. Oo, naiintindihan ko. Talagang hindi ko alam kung ano ako noon. Sige lang, ituloy mo.
Hindi ko talaga alam ang pinapasok ko. Isa siyang YouTuber. Matagal na kitang sinusubaybayan. Nag-message ako sa Instagram, sabi ko pupunta ako sa Salt Lake. Nag-message ako at sinabi ko dito ako. At sabi niya, ayos, libre ka ba sa linggo ng Marsosyam? Tapos nag-text siya sa akin ng mas maaga, tapos dumating siya sa... Hindi ito Salt Lake County, nasa Utah County tayo. Ibang paraan namin dito sa baba. Kung gusto mo, pwede kong ipilit ang bagay. Naiintindihan ko na ginagamit ka ng hindi mo kilalang tao. Gusto niyo pumasok ka sa ari-arian ng walang pahintulot, ibig sabihin hindi ka na pwedeng bumalik. Kapag ginawa mo yon, arestuin ka dahil sa criminal trespassing at ikukulong ka sa Utah County Jail. Naiintindihan mo ba yon? Parang ayaw mo magka-record. Ang lalaking yon na iniulat na kinilalang si Kristen Morgan ay dinala at pinalaya. Pero habang siya'y lumalayo, sinasabi ng mga pulis na nakita nilang dumiretso siya sa itim na kotse na nakaparada sa kalsada at sa loob nito ay may 2 tao. Iniulat na isa sa mga taong yon ay yung nahuli nila kanina dahil sa trespassing. At oo, ayon sa mga ulat, si Ben Schneider. Maya-maya, sinundan ng pulis si Schneider at pinatigil sa sasakyan. Ano pangalan mo? Ikaw si Ben, pwede mo bang ibaba ang bintana para sa akin? Anong apelyido mo, Ben? Schneider? Schneider. Sige, anong plano natin mga lalaki? Magdadrive lang kami. Dito talaga ako nakatira. Oh, tatanungin ko ulit dahil hindi naman ako ipinanganak kahapon. Bakit natin to ginagawa? Bakit? Bakit natin hinaharas ang mga tao? Sige, kunin ko lang ang ID mo. May dala ka bang ID or wala? Sige, ganito. Gusto mo bang sumama sa bahay ko? Nasa dulo lang ng kalsada yon. Yan ito kasi, okay? Lahat tayo ay kasali. Lahat tayo ay kasali kahapon sa isang issue tungkol doon. Ayan. Pumasok kayo kahapon ng walang pahintulot, tama? Oo. Pero hindi kami tumulong. Alam ko, napadala kayo ng iba. Hindi namin ito ipinadala. Sino ang napadala sa kanila? Hindi ko alam. Sinabi namin sa kanya kung anong simbahan siya kabilang. Sinabi nga namin sa obispo na lagi mong inuuna ang simbahan kaysa sa pagsasabi ng isang malaking krimen. Nasa harap siya ng... Ito yung dalawa pa na pumasok ng walang pahintulot kahapon. Bakit hindi mo siya tawagan at sabihing lumapit dito sa kotse? Kasi hindi naman siya lumalapit. Wala kami nun. Madali lang. Kung ganun, paano niya kayo natawagan? Talaga mga pare? Magkukunwari tayong tanga. Alam kong tinawagan niya kayo. Nakita ko siyang sinubukan pumasok sa kotse ninyo. Wala talaga akong numero niya. Sige. Pero nandiyan ba si Ben para... Sabi niya ikaw ang napadala sa kanya kaya hindi ito miyembro ng simbahan na ito malapdain piyeng healing. Mukhang gagawin naman nila. Sobrang bait nila. Parang ganun sila. Papalapit na sa akin si Sistine. Sige, makinig ka. Sige. Kung gusto niyo magpakatanga, pwede naman. Hindi ako ganun, kaya diretso ako sa inyo. Nasa bahay siya ng iba, hinaharas niyo yung taong yon. Na-trespass siya ngayon. Pakinggan niyo. Sige. Nakita ko, pinanood ko siyang subukan pumasok sa kotse niyo pero bigla siyang umalis. Pakinggan niyo ang sinasabi ko. Tapos sinabi niya, si Ben daw ang nagpadala sa kanya doon. Oo. Sabi ko na kanina, delikadong ginagawa mo lakad. Oo. Naiintindihan ko yan. Madalas ito magdulot ng gulo sa'yo. Oo, at ayoko nun. Hindi kita masisisi kasi ganun din ako. Ayokong ikaw ang mapagbintangan kung wala ka namang kasalanan. 'Di ba?
Ang may papayo ko, hindi ko na ipipilit ang issue ngayong gabi. Pinahalagahan kita. Hindi ako sigurado kung nagsisinungaling ka sa akin o hindi. Sa totoo lang. Kahit anong gamot na gusto mo, iinumin ko. Pero ang gagawin ko ay ilalagay ko doon na mula nang bumalik kayo, kailangan ko itong idokumento. Ayos ba? Hindi naman kayo tumigil sa pakikipag-usap sa akin. Alam ko. Medyo masyadong convenient na sinasabi niyang wala kayong ipinadalang kahit ano sa kanya. Nakatira ako sa parehong lugar, kaya palagi akong dumadaan doon. Kung dumaan ako sa harap ng bahay niya pa uwi, incriminating ba yun? Parang oo. Basta kung pumasok ka sa mismong property. Gaya ng sinabi ko, Kaya na hindi ka sinasampahan ng kaso, inaaresto o dinadala sa presinto. kulungan, nagpapasalamat ako sa'yo. Ang punto ko lang, naglalakad ka sa delikadong linya sa ginagawa mo. Huwag mong bigyan ng bala ang taon to kung siya naman ang mali. Naintindihan ko yan. At ang iyong... At sinabi na ng kaibigan mo na ikaw ang napunta kahapon na naka-UPS na uniforme at pinapapirma siya sa isang bagay. Yan mismo ay isang federal na krimen. Naintindihan ko yan. Oo, kaya kung ibang gawin niya tungkol doon, pwede kang managot. Naintindihan, Nakita ito sa Ring doorbell camera, hindi ka taga UPS. Oo. Pero may suot kang sombrerong UPS at pinapapirma mo siya. Naiintindihan mo bang sinasabi ko? Naintindihan ko yan. Isang krimen ito sa federal na antas kaya hindi kami kikilos tungkol dito. Kapag nagdesisyon siya o nalaman ng opisina ng koreo at i-report ito, posibleng magkaroon ng seryosong problema sa iyo. Oo. Humihingi ako ng paumanhin. Kaya huwag mong hayaang manipulahin ka niya. Huwag mong hayaang manipulahin ka ng kahit sino. Kung hindi mo naman talaga gustong gawin, huwag mo nang gawin. Naiintindihan mo ba? Pinahalagaan kita. Parang may tatlong ibang tao sa kotse mo na hindi mo masyadong kilala. Parang Alam mo kasi gumagawa ako ng mga content. Kaya parang mga tao lang din online na sabay-sabay ding nagvi-video. Kaya ganun. Hindi mo alam kung anong trip nila, di ba? Oo, sigurado. Wala talaga ako alam tungkol sa mga taong to kapag sumasakay sila sa kotse ko. Kaya kailangan mas mag-ingat ako. Kung tutuusin, Alam kong sinabi mong kilala mo si Ben, pero kung pupunta ka sa pulis, sabihin mong may taong natanggalang Christian sa kotse at may dala siyang mga gamit. At pati ikaw, madadamay ka rin, di ba? naiintindihan ko. Naintindihan ko na sinusubukan mong gumawa ng content, sinusubukan mong kumita ng pera, gawin ang mga bagay na yun, pero siguro dapat mas kilalanin mo muna ng mabuti ang mga tao ni Ben. Kasi kapag hindi, nangyayari ang mga ganitong bagay. Tama, naiintindihan ko naman yun. Oo. Kung may nakita kaming bagay sa kotse at walang aamin, lahat kayo kakasuhan. Oo, naiintindihan ko yun. May sense ba yun? Kakausapin ko lang siya saglit, tapos pwede na kayong umalis. Ayos. Kaya maghintay lang kayo dyan. Sige, Ben. ayos, Ben. Oo. Sige, ibinigay mo na sa kanya yung ID at lahat na yun. Nagbigay ako ng litrato ng ID ko dahil nasa bahay ito. Sinabi ko na sa kanya, sige, buti na lang walang nahanap sa sasakyan. Yan naman. Dahil sa sitwasyon na yun, at dahil sa mga sinabi mo at sa mga posibleng mangyari, technically pwede kayong maaresto sa isang federal na kaso dahil dun sa UPS na insidente. Okay? Hindi namin kailangan kumilos doon, pero kung ipapaalam yung sa opisina ng koreo at itutuloy, magiging problema yun na ayaw niya mangyari. Kaya kahit biro, patawa o mangakit man ang tawag mo doon, hindi ko na maalala. Pero magbihis na parang taga-UPS. Pumunta sa bahay ng iba o hindi siya nagbihis na parang taga-UPS. Nagbihis siya. Nakita ko sa Ring doorbell camera. Nakasuot siya ng sombrero ng UPS. Pinapirma mo pa siya para sa package, bro. Oo. Ano yun? Oo, pero pinakita ko lang sa kanya. Alam mo yun, yung irony ng kung ano. Na kung hindi yun pagbibihis, ano to? Yun ba? Oo, tama. Oo. At maaari kang makulong sa Utah kahit taga-Cali ka. Oo. Hindi sulit, di ba? Oo. Iba kasi ang laro namin dito. Gets mo ba? Oo. Kaya tulad ng sabi ko, palalayin namin tayo ngayon pero delikado ng lagay nyo. Basta tandaan nyo lang yun. Kinabukasan, Marso 10 iniulat na muling tumawag si Johnson sa pulis at nagsabing may babaeng kumukuha ng litrato malapit sa kanyang pintuan. Rumespond ang pulisya. Nakakita sila ng sasakyang nakaparada malapit. Sa loob, si Ben Schneider. Hello? Nakuha mo na ba ang mga espesyal na papeles? Oo. Ito ba ang gusto mong ipasa sa kanila? Oo. Iyan ang hinihingi ng korte natin. Sana pwede na lang natin silang i-email. Sana matatawag na lang natin sila o ang korte na lang ang nagpadala. Pero ito ang hinihingi ng korte ng Estados Unidos. Kaya sinusunod natin ang utos ng gobyerno. Nakapunta na ba kayo dito dati? Oo, minsan na. Pumunta ako dito noon para makipag-usap bago magsampa ng kaso. Gaya ng hinihingi ng gobyerno. Ikaw ba si Benjamin Schneider? Oo. Kaya sinusunod ko lang talagang mga utos ng gobyerno. At palagi niya akong tinatawagan ng pulis
para subukang makaiwas sa pananagutan sa mga kasalanan niya. Kaya siya laging tumatawag. Ito na yata ang pangatlong beses na tinawagan niya ang pulis laban sa amin. Kasi iniisip niya na kapag tinawagan niya ang pulis, makakalusot siya. Pero pinapakita namin sa kanya na hindi namin siya hahayaang makalusot sa mga krimen niya. Okay lang ba na ibigay ko sa kanya ang mga papeles na ito? Oo. Sigurado. Sandali lang. Ay, sinusubukan ko makipag-usap sa isang tao para i-verify kung totoo ang isang kaso. Ay, Pwede mo bang ibigay ang numero ng kaso? Kung maaari ko itong hanapin gamit ang pangalan. meron na ako. Kapag handa ka na, handa na ako, 26. S na parang 0. C na parang Zarly. 0, 6, 1, 3, 4. Thank you. Yeah, looks like a real small claims case in our court. Sige, alam mo ba? Kung napunta na ba ito sa korte o pwede mo bang sabihin sa akin kung nasaan na sila sa kaso? Wala pang nakatatang petsa ng pagpinig at wala pang naging pagpinig sa kaso. Ang nakita ko lang ay ang reklamo. Wala akong patunay na naihatid na ang mga papeles o ito pa. Hindi itatakda ang pagtinig kung wala pang naihatid tugon ng defendant. Sige, kaya kailangan mo na maihatid sa nasasakdal ang mga papeles bago magsimula ang kaso. Oo, sige. Sige, salamat sa tulong mo. Yun lang, unang araw. Salamat. Walang problema, sige, paalam. Pagkatapos, bumalik ang opisyal. Ayaw niya ng papel. Ayaw niya ng mga papel. Eto, ibinabalik ko ito sa'yo. Sige. Gusto mo pumasok na walang paalam? Huwag ka nang bumalik. Pero siya, hindi naman talaga siya pumasok sa property kahit kailan. Oo, sino ang pumasok sa property? Hindi ko alam, itong lalaking to. Mga pare, walang pumasok sa property na alam ko. Bakit niya sinasabi na pumasok kayo sa property? Kasi gusto niya lang, kakahuli lang sa kanya. Kaya wala siyang ibang maire-report. Gusto pa rin niyang pumasok kayo ng walang pahintulog kahit ano pa. Wala siyang kailangang dahilan. Paano natin may hahatid sa kanyang mga papeles kung ganun? Kailangan mo dumaan sa korte, pare. Kailangan talaga. Dumaan na kami sa korte at sinabi nilang kailangan naming ihatid sa kanya ng personal. Sige, so may $200,000 na halaga ng mga Lego sa tindahan. Sige, ito ang pinakamalaking koleksyon ng Star Wars Lego sa mundo. Sige. At sa madaling salita, ang usapan ay parang pwede naming ilagay ang mga Lego namin sa tindahan niya. Kapag may nabenta, may maliit siyang porsyento. Tapos amin na ang natira. Pero dati yon sa lumang may-ari. Ngayon corporate na, siya na kumuha ng tindahan. Yung dating may-ari, nagalit. Sinabing hindi siya pwedeng tanggalin at hindi pa bayad ang mga gamit. Pero sabi niya, wala siyang pakialam at kukunin pa rin niya. Kinuha at binenta niya lahat ng set, itinago pa niya ang kita na para sana sa amin. Kaya kinasuhan namin siya at nanalo kami. At kinailangan nilang isara ang buong tindahan, isinara niya ang buong tindahan hanggang sa korte para pahirapan kami. Kaya ngayon, ang natitirang option na lang ay maihatid sa kanya ng personal ang mga papeles dahil personal niyang ginawa yon. Kaya ngayon, dinidemanda namin siya ng personal at ginagawa niya ang lahat para makaiwas sa pananagutan. Ayon sa ulat ng pulis, mayroong karatula at inilagay ito sa pampublikong bahagi sa tapat ng bahay ni Johnson. Iniyulat na ipinakita si Johnson na may hawak na pera at nakasulat, "Ninakaw ko ang pinag-ipunan ng isang naghihingalong lalaki sa buong buhay niya." Ngayon, umamin si Ben na siya ang naglagay nito doon. Sinabi ng pulis sa kanya na tila nilalampasan niya ang hangganan. Malinaw na, hindi ito gumagana. Hindi gagana ito kung ipagpapatuloy natin. Oh! Dati naman itong gumana para sa atin. Ngayon, para kang nasa gitna ng tinatawag naming paniniktik. Pero hindi kami naniniktik. Nandito kami para sa, alam mo yon, ginagawa lang namin ang inuutos ng korte sa amin. Kahit na mag-aatid tayo ng mga dokumento, kung patuloy kayo magpapadala ng mga tao na lalapit sa kanyang pintuan at papasok sa kanyang tirahan, tatawagin na namin ang pulis. Pinaparamdam nyo na hindi ligtas siya at pamilya niya ng pas na ito sa paniniktik. Oo, pero ayon sa batas, kung karaniwang tao ay makakaramdam ng panganib sa ating kilos. Kaya tingin ko, sobrang pagkabahala niya. Ang isang makatwirang tao ay hindi makakaramdam ng panganib sa sitwasyong ito. Paano ang pamilya niya, lalo ng mga bata? Asawa, Mga anak? hindi sila dapat makaramdam ng takot. May legal kaming sadya rito. Kung nakakaramdam siya ng takot dahil nandito tayo para mag-abot ng mga dokumento, problema na niya yon. Sabi ng batas, problema niya yon, hindi atin.
Sige, pero hindi ligtas ang pakiramdam niya at ng pamilya niya. At kasalanan nila yon, kasalanan nila yon. Kung hindi natin ihahatid ang mga papeles na ito, hindi tayo magtatagal dito. Kasalanan nila kung bakit sila hindi nakakaramdam ng kaligtasan. Kahit na maghahatid ka ng mga papeles o hindi, ang pagkakaroon ng maraming tao na ngayon mo lang nakilala na pumupunta dito at sumusubok maghatid ng mga papeles. Para sa'yo. Pwede ko ring sabihin ang parehong bagay. Hindi ako komportable na makipag-usap sa kanya sa negosyo tapos tinatawagan pa niyang pulis para magtago. Hindi ako nakakaramdam ng kaligtasan dahil doon. Dahil nagkaroon kami ng 3 oras na paghahanap sa kotse namin. Sabi mo, may heroin kami sa kotse kahapon. Alam ko, 3 oras kaming hinanapan sa kotse. Kaya hindi ako nakakaramdam ng kaligtasan. Sa tingin ko, makatuwiran lang na hindi ligtas ang pakiramdam ko. Hindi makatuwiran na hindi ligtas ang pakiramdam niya. Ikaw naman ang naglalagay sa sarili mo sa ganitong sitwasyon dahil nakaupo ka sa labas ng bahay niya. Ano ang alternatibo? At paglalagay? Naglalagay ng ganong karatula. Ano ang alternatibo? Hindi mo pwedeng gawin yan. Bakit hindi? Bawal maglagay ng karatula o larawan ng mukha niya sa harap ng bahay na may ganong impormasyon. Hindi ba't kalayaan sa pamamayag yon, hindi ba? Residential picketing ang tawag doon, hindi ba? Isang Class B misdemeanor. Diretso ba ito mula sa bulsa? Nakatayo lang ako dito. May dala ka bang sandata o kahit ano? Wala. Sige, Ginong tagapanggulo sa likod mo. Naresto ba ako? Inaresto ka dahil sa paniniktik. Talaga? Ito ang unang beses na inaaresto ako. Ano? Sumusunod naman kami sa batas. Ano ba yan? May telepono ka o bagay na gusto mong dalhin? Kailangan ko nang umalis. Ayos lang. Kumuha ka ng telepono. Oh, kami nang bahala rito. Huwag ka nang mag-alala. Hindi ko alam kung nasaan ako. Alright, let me walk over here. Kung arestuin niyo ako, hindi si Josh. Hindi ko alam. Tatlong po. Ibukaan mo pa ang paa mo. Sige, 6 na upuang detektor. Ay, inaaresto ako dahil ninakaw ng lalaking ito ang Lego. Iyan ay Marso, 10 si Ben ay tila nakulong at pinalaya rin pagkatapos. Kinabukasan, Marso 11, sinabi ng pulis na tumawag na naman si Johnson. May grupo raw na nagsasabit ng parehong mensahe sa bakod ng kapitbahay. Mukha ni Johnson, ninakaw ko ang ipon ng isang mamamatay na tao. At isa sa kanila, sabi nila, ay naka-FaceTime kay Ben Schneider. Hi! Anong ginagawa nyo? Ang ginagawa namin ay kukuha kami ng maraming publicity at ibabalik namin ang lahat ng perang ito sa pamilya niya. Sige. May pangintulot na kami, kaya pwede na kami mag-shoot dito. Naghahanda na kami at kukuhanan namin lahat ito. Yung may-ari ng bakod. Sige. Oo, nakuha namin ang paintulot niya. Sige. Magsaset up kami ng GoFundMe at iba pang bagay. Ooh. May permiso kami mula sa bahay na ito, yung orange na bahay. Oo, sinabi rin nila na okay lang daw kami mag-shoot doon. Kaya medyo maingay talaga sa paligid nila sa mga property na yon. Sinusubukan lang namin simulan itong GoFundMe. Legit na GoFundMe ito. Para saan ito? Pasensya na. Simisikap namin mabawi ang perang ito para sa pamilyang ito. Sandali, papakita ko ang GoFundMe. Totoong GoFundMe ito, totoo talaga. Totoo ito. Po, gusto mo ipakita ko sa kanila? Sige, ako lang. Gusto mo ba ako? Hawakan ito. Oo, siyempre. Sige, bakit mo binaban ng ganun kasama? Oo, hindi ko alam. Matagal na siyang hindi tumatawag sa telepono. Hindi totoo yan. Kaya nga. Oo, narito na ang GoFundMe. Meron tayong $10, 20,000. Napaka-expressive. Sige. Kilala ko kung sino si Ben. Alam kong sitwasyon tungkol sa taong ito, sa YouTube, sa mga Lego, alam ko lahat yon. Naaresto siya sa stalking, tama ba? Alam mo yan. Binabayaran niya kayo para dito, alam ko. Hindi niya talaga ginagawa yon. Hindi niya kaya. Baka mas mabuti kung siya na lang. Nasaan na ba siya? Alam kong umalis na rin siya. Wala akong ideya. Ang problema ay unti-unti kayong nadiging kasabwat sa stalking at maaring maaresto dahil dito. Narito tayo ngayon kung saan nagsisimula ng mainis ang mga sangkot. Nandito kami upang panatilihin ang kapayapaan at tiyaking walang magkaproblema, masasaktan o maaaresto.
Sa palagay ko, hindi makakatulong ang ganito sa sitwasyon. Sige Ben, kapag natanggal natin ito at nakuha natin ang drone shot nito, magandang alalabasan. At pagkatapos, alisin din natin lahat ito. At pagkatapos, ganun ang gagawin natin. Gagawin natin kasi hindi natin pwedeng alam mo na Hindi na natin gagawin yung paghuhugas. Itutuloy na lang natin itong GoFundMe, nagsimula na tayo. kaya yung iba, Yung isa pang issue na kinakaharap natin ay maaring magdulot ito ng paninirang puri o kaya iba pang mga epekto. Nauwi doon dahil ang ginoong binanggit ni Opisyal Richardson ay naaresto na. Hindi siya pinapayagang direktang o hindi direktang makipag-ugnayan sa taong iyon. Hindi direktang nakikipag-ugnayan kayo sa taong yon, kaya ayaw namin at ayaw naming mangyari yon mula pa sa simula. Ibig sabihin, pwede rin kayong maaresto. Walang problema sa GoFundMe at suporta, okay lang sa akin. Pero dapat ninyong alam na hindi kami tanga. Alam pong nag-FaceTime tayo kay Ben at siya ang napapagawa nito sa inyo. Ayos lang. Kung yun ang trip niya, ayos lang. Pero gaya nga ng paliwanag niya. Ayaw mo madamay. Ayaw ni Ben makulong ulit at ayaw rin naming hulihin siya. Oo, tama. Hindi naman talaga yun ang gusto namin gawin. Siyempre, kailangan namin gampanan ng trabaho namin. Kaya alam ko na, ginagawa niyo lang ang trabaho niyo. Hindi namin layunin magpakulong ng tao. Gusto lang namin maging masaya si Ben at ang grupo niya kahit anong tawag niya sa sarili niyo. Wala kaming pakialam, pero kailangan namin bantayan si Ben. Pero wala si Ben doon. Hindi rin alam ng pulis kung saan siya nagpunta hanggang makatanggap sila ng tip ayon sa incident report. May kapitbahay na nagsabing may YouTubers na nagrerenta ng Airbnb malapit doon, kaya nagpunta ang pulis at nakita ang itim na Chevy Malibu mula sa karatula. May surveillance footage daw na nagpapakita kay Ben na pumapasok sa basement apartment, kaya kumuha sila ng search warrant. Bukas sa mga pinto, bukas sa mga bintana, bukas sa mga bintana. Lumabas lahat, police ito, may search warrant. Tumayo at lumabas. Ngayon na, kaya na. Lumabas ka! Lumabas kayong lahat. Halika ka na! Lahat lumakas muna! Hindi! Huwag kang gagalaw. Gusto mo bang manatili sa akin? Pumunta tayo agad doon. Huwag gumalaw. Gusto mo bang dito tumayo? Sige. sige, huwag gagalaw, pakiusap. Lahat kayo, curious lang. At pagkatapos, dinala nila si Ben para sa karagdagang pagtatanong. Naisip ko na nakakatawang plot point yon para sa video, na kung iserve natin sa kanyang mga papeles ng korte, makukulong tayo. Kaya malinaw na hindi natin pwedeng daanin sa civil na paraan dahil paulit-ulit nilang sinasabi na gawin ito ng maayos. At malinaw na ang pagdadaan sa civil, ang pagsasampa ng kaso ay hindi gumagana para sa atin. Kaya gawin na lang natin ng GoFundMe. Malaki ang following ko. Kumpiyansa ako na kung gagawa ako ng GoFundMe, makukuha natin para sa kanyang $200,000 mula lang sa GoFundMe. Kumpiyansa ako magagawa natin yon. Pero kailangan kong gumawa ng nakakatawa. Kaya sabi namin, may nakita kaming bahay na may ilang tao dun kahapon. Talagang grabe, inaaresto ka lang dahil sa pagsisilbi ng court papers. Parang lahat ng kapitbahay, kakampi namin sila, alam mo yon. Kinausap namin ang mga kapitbahay at sabi nila, oo, mag-GoFundMe tayo. Sige, pwede mong ilagay ang karatula sa bahay ko. Kalayaan sa pagsasalita yan. Pwede nating gawin yon kung kanila ang pribadong ari-ari yan, di ba? Gumawa lang kami ng maikling video na nag-aanyaya mag-donate. Tapos, nakasabit din yung karatula. Tapos sabi namin, gagawa lang kami ng maikling video para sa GoFundMe. Tapos, hinuli yung kaibigan ko. At hindi ko naman talaga siya kilala. Ngayon ko lang siya nakilala para sa video na to. Pumunta lang siya dito para dito. May peke akong tier sa Patreon na joke lang talaga. Parang 3,000 pero biro lang. Marami sa gawa ko ay satire. Kung hindi mo pa napapansin, kadalasan may satire talaga. Maraming malalaking YouTuber na para sa akin ay hindi okay. Kasi may mga tier sila na kailangan mong magbayad ng 1,000 para makipag-collab. Sa tingin ko, hindi tama na pinapabayaran ang makatrabaho sila. Ginawa ko rin yon sa Patreon ko, pero joke lang. Parang kung magbabayad ka sa akin ng 3,000, pwede kang mapasama sa isa sa mga video ko. At sa tingin ko, yung lalaking naaresto ngayon, siya yung parang pinaka-biggest fan ko talaga, alam mo yon? Kaya sabi niya, babayaran ko yan, alam mo yon? Sabi niya, kung babayaran ko to, talagang gagawa ka ba ng video kasama ko? Sabi ko, hindi, biro lang yun, wag mong bayaran. Gagawa na lang ako ng video kasama ka. Wala namang kaso, hindi mo kailangan magbayad ng kahit ano. Kaya pinalipad ko siya papunta dito. At doon ko siya nakilala actually, dahil doon. At ang sabi nila, medyo bastos daw siya sa mga pulis, siguro ngayong araw. Kaya siya naaresto.
kaya hindi ko alam kung totoo yon. Hindi ko talaga siya ganun kakilala. Siguro, baka nga ganun siya, siguro. Baka hindi siya kasing kooperatiba ng iba sa amin. Lahat ng taong yun ay mga random lang na tao sa Airbnb na yon, na pinag-initan ninyo kami dahil doon. Puro random lang talaga sila. Kakakilala ko lang sila ilang araw pa lang. Kaya ako ang may kasalanan, ako dapat ang maparusahan. Pero hindi sila. Sige. Kaya ang kaganapan na yun. Ikaw bang nakaisip na gawin ang video na ito kasama ang GoFundMe at lahat ng yon? O paano ba nagsimula ang lahat ng yon? Gusto ko talagang i-video ang GoFundMe kasi ang buong punto nito ay parang, sige, kung gagawa tayo ng video tungkol dito, alam ko na. Alam ko kung paano gumagana ang internet. Makakatulong ito na makalikom ng pera para sa pamilya niya. At bago pa man namin makuhanan ng video, dumating na ang mga pulis at pinatigil ang lahat at inaresto. Parang relax lang. Hindi ko alam kung deserve niya yon o baka sumasagot siya. Ako, hindi ko rin alam. Wala ako doon. Wala ako doon. Pero oo, kasi natakot ako na kapag bumalik ako, baka hulihin nila ako. Kaya hindi na lang ako nakialam. Wala talaga akong kinalaman doon. Pero ang plano namin kasama ang lahat ay gumawa ng video na ito. Ang layunin lang talaga ay gumawa ng video, oo, yun nga. Para sa GoFundMe at pagkatapos ay makuha ang. Kasi kung sasabihin ko lang na parang, uy, ninakaw ng taong ito ang mga Lego niya, mag-donate kayo, walang papansin. Alam mo yon, kailangan mo talagang gawing medyo nakakatawa para mapansin. Alam mo yon? Hindi naman para takutin si Josh ang gusto natin. Mukhang kakampi pa nga natin ang mga kapitbahay. Alam mo yon, kung gawin natin to sa bahay ng kapitbahay, sigurado magba-viral to. Oo, pero hindi talaga para takutin si Josh ang layunin. Hindi para takutin siya o para matakot siya, siguro. Ginawa namin yon kasi alam kong magva-viral at sisikat. Nakakatawa naman talaga ang karatula at may kalayaan tayong magsalita. Totoo rin naman, hindi yung paninirang puri. Ibig kong sabihin, kahit pa sabihin mong paninirang puri yun, kailangan pa rin niyang idemanda kami sa civil court. Pero hindi naman yun paninirang puri. Totoo yun. Ganon talaga ginawa niya at marami akong ebidensya para patunayan yan sa dokumentaryo namin. May kalayaan tayong magsalita at pwedeng ilagay ng taong yun sa sarili nilang ari-arian. At akala ko, gumagawa tayo ng mabuti sa pamamagitan ng pagbabalik ng pera ng pamilyang ito. Alam mo yon? Parang sinabi ng pulis sa akin, huwag mo idemanda ang lalaking yan o ikaw ang arestuhin. Huwag mong bigyan ng court papers ang mga yan. Kaya ako, nag-iisip lang ako at sabi namin, gumawa na lang tayo ng GoFundMe, alam mo yon? At yon ang naging solusyon namin. Nakuha ko. At nirebok nila siya ulit. Kaya ang plano namin na yun ay ibabalikan namin sa kulungan. Okay, para sa karagdagang kaso ng stalking. Ganito ang mangyayari. Ibinok ka dahil sa stalking. Para sa lahat na nangyari, kung ano man ang nangyari kahapon. Tama? Hindi ko alam ang buong detalye niyan. Kahit ipinaliwarag mo na, hindi ko alam ang mga detalye niyan. Pero tinitingnan natin ngayon ang ilang ibang mga nangyari ngayong araw. Tama? Pinabalik mo ang nalit mong grupo sa bahay niya yon, pinost yung larawan sa harap ng bahay niya. At saka, nandun ka rin sa paligid, di ba? Oo, pero hindi naman nila sinabi na hindi ako pwedeng bumalik. Hindi nila pwedeng sabihin na hindi ko pwedeng gawin yon. Parang, hindi naman ako ipinanganak kahapon. Tama, pero ginagawa pa rin natin ang pattern na ito. Pumupunta sa bahay ng tao, nagdidikit ng poster sa harap nila. Pasok pa rin yan sa element na yon. Kadalasan, kailangan mo na lang ng abogado para labanan ito sa criminal court. Tama. Binibigyan lang kita ng benefit of the doubt at nililinaw ko kung nasaan tayo. Kaysa biglang, uy, inaaresto ka na dahil sa stalking. Magtatanong ka pa ng ano bang nangyayari. Kaya binibigyan kita ng benefit of the doubt at ipinapaliwanag ko sa iyo ang mga bagay. Tama? Isa pa yung paggawa ng GoFundMe, parang ipinapakita natin ng taong ito sa lahat na parang, uy. So, illegal ba yung paggawa ng GoFundMe? Sa konteksto ng stalking, di ba? Ibinubunyag mo yung lalaking inaresto ka kahapon dahil sa stalking. Sinasabi mong ganito siya at ganyan. Isa na namang bahagi ito ng stalking. Pati lahat na nangyaring nauwi rito. Pero ito ba ay stalking? O siguro, kailangan ninyong maglaban sa korte, siguro. At kung maglalaban kami sa korte, makakakuha ba ako ng, ewan ko, parang, siguro wala ka namang sagot dyan. Kalimutan na lang. Malamang hindi. Sige, sinusubukan ko lang. Oo. Tumayo ka na, may opisyal na kukuha ng posas para sa'yo. 2 beses umanong naaresto si Ben.
Una dahil sa di umano'y stalking at pagtutok sa picketing sa tirahan at pangalawa sa isa pang kasong paniniktik sa ibang araw. Sa pahayag ng pulisya, tinalakay ng American Fort Police Department ang lumalaking online kontrobersya kaugnay ng kaso. Dahil maraming atensyon ang napunta sa Police Department at marami ring simpatsya para kay Ben at sa taong nagsabing ninakaw ang koleksyon niyang ligo. Alam ko maraming online na sumusubaybay dito ay may matinding damdamin tungkol sa pinagmulan ng issue. Alitan sa negosyo mula sa Oregon at mga paratang na may mga individual na maaring nawalan ng malaking halaga ng pera. Aminado ako na maraming tao ang nabibigo, galit at maaring pakiramdam nila ay hindi nabigyan ng hustisya ang mga paratang na iyon. Naunawaan ko ang mga alalahaning iyon. Ang responsibilidad namin dito sa Utah ay hindi alamin kung sino ang may moral na katuwiran sa isang alitang pangnegosyo na nagsimula sa ibang estado. Tungkulin naming tumugon sa mga ulat ng pag-uugali sa komunidad, suriin ang mga katotohanang available noon sa aming mga opisyal at ipatupad ang batas ng Utah. Napatunayan ng mga opisyal na may sapat na dahilan ng naganap na krimen. Ang paniniwalang naloko ka sa pinansyal ay hindi dahilan para ma-exempt ka sa mga batas na harassment, trespassing, stalking o iba pang pag-uugali sa aming jurisdiction. Patuloy kaming nakatuon sa batas, objektibo at malinaw na pagpapatupad ng batas, anuman ang sangkot o anumang kwento ang umiiral. Ayon kay Ben, hindi buo ang kwento ng pulis at sinagot niya ito. Itinuro niya ang body cam footage ng traffic stop na yon at sinabing may mga bahagi ng footage na inalis o inedit. Ngayon, pag-usapan natin ang issue ng heroin. Hinuli kami ng pulis at sinabing may dala kaming heroin. Ayon sa pulis, hinuli kayo dahil daw gumagamit kayo ng bawal na gamot sa gubat. Karamihan sa mga video na ito ay tinanggalan ng bahagi. Kaya muli, malaking misteryo kung ano talaga ang nangyari. Pwede di ba tayo magsama at kumbinsihin ang American Fort Police Department na huwag itago ito para malaman ng totoo? Ayon sa pulisya, wala silang natanggap na tawag tungkol sa dala naming heroin. Sa halip, napansin agad nilang mapungay ang aming mga mata nang huminto kami. Ayos lang ba na magmaneho ang mga taong ito? Oo, sa tingin ko wala akong napansin o nakita na kapansin-pansin kay Tyler. Anong layunin? Na yan. Oo, bala ko na siyang takutin ng kaunti at palayain siya. Yun lang talaga ang gagawin ko. Kaya American Fort Police Department, kung ako ang guro nyo, ito ang assignment nyo. Alamin muna nyo ang totoong nangyari. Pangalawa, tigilan nyo na ang pagsisinungaling tungkol sa mga nangyari. Wala namang naniniwala dyan. Ikatlo, ilabas nyo ang buong audio na nagpapakita ng mali ng pulis. Sa ngayon, tila hindi pa rin tumutugon ng pulis sa sinabi ni Ben. Noong Mayo 29, 2026, sinabi ng American Fort Police Department na wala raw aktibong warrant laban kay Ben Schneider sa Utah. Ayon sa hepe, hindi hinahanap si Ben Schneider ngayon, pero babantayan namin ito ng mabuti at titingnan kung paano ito uusad dahil maraming nakatutok dito. I-alam muna ang update namin sa sidebar. Salamat sa pagsama. Paki-subscribe sa YouTube, Apple Podcasts, Spotify o saan mga podcast platform. Mapapanood nyo rin kami sa Peacock ng NBC. Sundan nyo ako sa X, Instagram at sa 11:00 PM Eastern hanggang sa susunod, mga kaibigan.